Alam mo ba na may stroke order sa pagsulat ng Japanese character? Tara, alamin natin. So, so ano nga ba ang stroke? So, ang stroke, isa itong linya sa pagsulat. For example, ito. Ito, stroke na yan. So ngayon, pag-aralan natin ang stroke order sa tamang pagsulat ng hiragana, katakana at kanji. So, may 5 general rule. So, hindi siya absolute rule, no? Kasi may mga exempted. So, 5 general rule lang. So, number 1 is top to bottom. So, top to bottom, simple lang. Sa taas ka mag-start, for example. So, itong kanji na to is sang. Sang or tree, number 3. Example lang to ha. Kanji lahat ng ating i-example kasi mas madali. Tapos marami yung stroking niya. So para sa mga nag-aaral ng advance, into hanggang N4, madali lang to. Pero sa mga beginner, huwag mo nang alalahanin to kasi example lang to kasi dito tayo nagfo-focus. Dito tayo magbi-build ng foundation. Kasi pag naka-build na tayo ng foundation, madali lang. Kasi may mga advanced level kasi na hindi, pati stroke order, hindi nila alam. So, hindi naman sa lahat, pero ganun din kasi ako dati. So sang top hanggang bottom. So, number 2 is left to right. So, sa kanan siya mag-start. Mali. Mali. Left pala. Sa left mag-start hanggang pa kanan. So, example. Ito. Parang 3 linya siya pero may meaning siya. Ito yung kanji ng river. Or kawa. Di ba? Madali lang ang kanji. So, ito yung number 2 na example. So, number 3 is horizontal before vertical. So, ano nga ba yung horizontal? Horizontal line is ito. Yan. Horizontal na yan. At saka vertical, itong pataas, ganito. Yun yung vertical. So, horizontal before vertical is pag nagko-cross kasi yung yung mga strokes. So, ganito dapat. Unahin natin yung horizontal. So, ganito. Then, vertical. Plus na siya. Pero actually, ito yung kanji ng number 10. Or ju. Ju. Yes. So, madali lang. So, number 4 na tayo. Dali lang. Outside before inside. So, unahin natin yung outside at saka inside. So, ganito yan. Example natin is moon. Moon na kanji or tsuki. Top to bottom. Left to right. So, outside before inside. So, ito yung outside. So, ang inside, ito yung inside. Diba? Dali lang. Tsuki. Or ang meaning is moon. Or gagawa pa tayo ng example. Ito din, nichi. Top to bottom, left to right, inside, at saka pangtapos. So, ito yan, nichi. So, number 5. Madali lang, di ba? Center before sides. Ano ba nga ba ang ibig sabihin nito? So, unahin natin yung gitna saka yung mga gilid. So, example natin is may example ba kayo dyan? Water na lang. Water. So, ito yung center at saka ito yung so, ang sides is from left to right. So, unahin natin yung left. So, 1 stroke, 2 stroke, 3 stroke, at saka 4 stroke. So, yun. Mizo na yun na kanji. Ang pangit pagkasulat, pero ito na yan. Water. Mizo. So, gagawa tayo ng example. Ito na lang.
Kanji ng small or chisay. So, center, gilid, at saka gilid. Chisay. So, ito yung general rule. So, bakit siya general rule? Kasi hindi siya absolute rule. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina. So, gagawa tayo ng example ng yung mga exempted na mga Japanese character. So, sa mga exempted, kailangan na lang natin i-familiarize o much better i-memorize kasi nakakatulong for the future. So, ganito yan. For example, may example. Seo na lang na kanji para madali. Para sa mga beginner, wag muna nating alalahin. Ito muna natin yung atong alalahanin. Example lang to. So, for example, Hitseo. So, hindi siya nabibilong sa general rule kasi ganito ka siya siya. One stroke, two stroke. So paganyan siya, paganyan. O, di ba? Hitso. So, ito yung one character. So, sa kanji kasi, may isa o dalawang karakter na pinagkasama, magkaibang kahulugan, pero pag sinama, iba na ang kahulugan. So, Hitsuyo. So, top, left to right, outside before inside. So, top to bottom, left to right. Ito yung inside niya. So, i-close na natin. Top, left to right. Top to bottom, left to right. So, ito yung kanji ng Hitsuyo. Or sa English is necessary. Tama ba yung spelling ng necessary ko? Pag nagkamali, sorry. So, pag na-memorize na kasi mo yung stroke order, kahit complex pa yan or basta, madali na lang ma-memorize. For example, i-erase ko muna ha para may space tayo dito. Sana na tawag nito, na take note. So, for example, complex na kanji. So, maraming strokes. So, pag na-memorize na kasi natin, madali lang. For example, ano ba? Ito na lang. So, gagamitin natin yung general rule at saka may mga exempted din na strokes. So, top to bottom. Mali. Left to right para. Left to right, top to bottom, outside, top to bottom. Ito yung outside. So, inside, top to bottom, left to right, top to bottom, left to right. Ito yung kanji ng heart actually, pero kasama siya dito sa strokes. So, pinagkasama-sama na kasi yung mga strokes niya eh. At saka, ano pa ba? So, dapat isama natin. Ganito na lang. To left to right, top to bottom, left to right, top to bottom, left to right, top to bottom. Left to right, top to bottom, sides. So, di ba sa kaliwa siya nag-start pag sides to sides kasi ito kasi yung center niya. So, complex na complex. So, ano ba to? Left to right, top to bottom, sides. At saka ito yung tinatawag ako na exempted kasi pareha kasi sa Hitsuyo niya kanina pero magkaiba yung niya, yung tawag nito yung magkaiba yung face niya. Ganito, top to bottom. Nakalimutan ko may ganito pala. So, pagkadating dito, erase muna natin. Kahit na-memorize ko na yung stroke, basta complex na kanji, nahihirapan pa din ako. So, ganito, top to bottom,
Ganyan, left to right. Ganito. Yan. Yun na yun. Diba napaka-complex na. Ito parang I think it's 29 strokes. So, sorry. Alam mo ba yung kanji na to? So, susulat ko na lang. So, research nyo na lang ang meaning. Tapos, write nyo na lang sa comment. So, yun lang yung topic natin sa pagka ngayon. Sana naiintindihan at pag na-memorize mo to, na-familiarize mo yung general rule at saka naintindihan nyo na yung may mga exempted na kanji. Siguro mga 80 to 90% kaya nyo nang isulat yung mga Japanese character na kanji. So, maraming salamat po.